Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong katatapos lang po na Senate hearing in aid of legislation diyan po sa committee ni Senator Risa Hontiveros sa Women's, Children, Family and whatever, gender equality po ba yun? Itama nyo na lang po ako, Senator Hontiveros, no? Pinanood po natin yan, 4 na oras po yan. At naku po, mukhang itong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Gu, lalo pong nadiin na hindi niya makumbinsido ang mga senator na nagpuntahan doon. Actually, yan na lang pinanood ko kahapon. Gusto kong panoorin yung sa gentleman's agreement ng lower house pero mas maganda ito no? Dumating doon si Rapi Tulfo. Pumunta si Jinggoy Estrada, Loren Legarda, at si Senator Win Gatchalian. Kasi si Gatchalian saka si Hontiveros lang yung nasa unang hearing Pero nung ito na, talagang mainit na issue na kasi they found out How can you amass or how can you get all those wealth kung ikaw ay isang mayor at ang negosyo nyo ay hog farm or textile dyan sa Bulacan at dyan sa Banban? How can you do that? No, ang mamahal Helicopter. Meron pa nga dun sa Twitter account ni Rowena Guanzon yung mga luxury na yung mga jewelries, ang mamahal. How can you afford that? Millions of pesos? Ang dami. No, yung mga handbags niya na lang, clothing niya. Where do you get that? So, ibig sabihin, ang laki ng kinikita ng negosyo ninyo? Is that about it? That you're making like an average of millions of pesos in a day? Ganun po ba mga kinikita ng mga Chinese businessman talaga? Ako tatanong lang kasi wala man akong negosyo, I don't know that, no? Pero ang dami pong butas. Sinasabi nga ni Senator Risa Hontiveros, ang daming butas sa kanyang pagkakakilanlan. Even though you know how to speak straight Tagalog, but makikita mo there is still yung accent niya, no? Actually, siguro dito sa video ipapanood natin sa inyo, pagtiyagaan nyo na lang po, no? Malalaman nyo bago natin ipagpatuloy ito, ako po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, sa mga katuwang natin dyan sa ating comment section tuwing meron po tayong video premiere, no? Pasensya na po, hindi po tayo nakakapag livestream, no? I-try nating mag livestream pero yung parang pasasalamat po sa pagtulong nyo sa akin, no? Lalo na kay Kai, no? Magpaparuleta daw po tayo. Yun yung advice sa akin ni Elora, yung giving back. Kasi meron po tayong isang video dyan na umabot ng 100,000 views. May maliit lang pong kinita. Maliit lang po, hindi po yung sinabi nyong 100,000 views $1,000, hindi po. Hindi pa po umaabot ng $100 yun. Depende po sa nag-a-ads. Depende rin sa location nung nanonood nung video. Nasa analytics po yan. Binabasa po natin yung analytics. No, hindi porket naka 100,000 views, 200,000 views, ganun din ang equivalent na revenue nun. Hindi po. Trust me, alam ko po, binabasa ko po yung analytics, no? It depends on the ads. Meron po kasing mga ads na libre, hindi nagbabayad kay YouTube. Merong mga ads na malaking magbayad kay YouTube. At ganun din po, depende sa location nung nanonood. Okay? So, don't be fooled kung sa mga million views, tulad nila Rapi Tulfo, nila Ibana, si Ibana no? Yan po, malakas kumita yung mga yun. Yung mga Gonzaga sisters, mga celebrities, malakas kumita yan. Pero yung tulad lang natin na walang kwentang political vlogger na nagbibigay lang ng opinion, bibihirang mag-revenue ang ating video ng $100. Kasi makita nyo naman yung views dyan, 1,000, 2,000. Kaya nga po tuwang-tuwa na ako na nakakuha tayo ng 100,000 views sa isang video.
Eh kung gagawin nyo ba naman yun, kung si-share nyo yung videos natin, no? Kung yan, sa loob ng isang buwan, meron tayong 5 video na 100,000 views, the following month, magpapag-giveaway tayo. GCash daw, sabi ni Elora. Ruleta na lang, no? Mamimili lang tayo ng mga 3 winners. That's it. Para matuwa naman kayo, no? Ayun yung isa sa mga suhisyon ni Elora. Para at least kahit paano makipag-give back tayo. Sa mga nagpapa super chat, super thanks, super stickers, kung dumami man yan, di-share din natin. Bibihira po tayong makatanggap niya kasi hindi naman tayo nagla-live. Nag-pre-premiere lang tayo. Saka yung members naman natin, talagang meron po dyan, hindi na bumibitaw. No? Hindi ko na lang po babanggitin kasi for their privacy. Super supporter po sila. No? Mag-shoutout tayo muna, no? Bago tayo pumunta sa main topic, bago natin ituloy, shoutout natin si Maricris Hernandez, si Elora Lee, si Kai, si Tita Aurora, sa diyan po sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte, at sa buong West Philippines si Advocates, no? May God bless you all. Kay Ai Chang, kay Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Beth M, na puro po sila mga taga-Japan, no? Kay Miles Tan, yun, naalala ko na si Miles Tan, taga Hong Kong po yan, si Alex Andrade, si Maritel T, si Priscilla Acepcion, Mighty Baisa, nabanggit ko na ba si Mighty Baisa? Hindi pa. Si Mami B, Mami Peng, si Rebecca Lagman, si Lorna Rafael, hindi ko na maalala yung iba. Si Hattori, si Carclea, Ilocana Kana, Mami Lu Parker, Malditang Lola, Jean Jagers, Virgie Pamposa, Simply ni Jenny, Honesto Pantalla, Luzana Nerpio, Ludi Pamilar, Berna Bellapuerte, Marilyn Dapena, Girlies Mascarenas. Ito po, nirekomenda ni Wanabet yung ating channel sa kanya. Si Linda Lim, Marilu Delpin, no, yan po. At si RN 2 cents, si Muhammad, at yung iba pa na hindi ko na mabanggit. No? Hindi na po tayo magbabanggit ng mga sinusundan nating vloggers and influencers. Alam nyo na yan, nakasubscribe naman kay lahat. No need to mention them kasi they don't need to be mentioned. Mas kilala po sila kaysa tayo, no? Okay. So, eto po, may gusto po akong ipunto sa inyo dito. Napakaganda po nitong nagtanong na ito. No? Kaya nga po dyan sa title natin, Mayor ng Banban Alice Gu, isa palang robot. Robot pala siya. No? Tapos, itong senador na ito, kinastigo ang Statistics Authority. No? May sinabi po ang ating senador tungkol dyan po sa Philippine Statistics Authority. Ano bang pinoprovide ng PSA na yan? Yun, 2 video po ang ipapakita ko sa inyo. Yung una, courtesy of News 5. Yung isa naman, kinuha natin doon sa video ng Senate of the Philippines. Okay? So, unahin po natin itong, hindi ito, aking video yan eh. Ako nag-edit niyan eh. Ito po, unahin natin itong sa News 5. Sabi naman dito, share this post. So, isi-share ko po News 5. Huwag niyo po sana akong i-copyright. Courtesy of News 5. Ito po, paulit-ulit naman parang memoryado nyo. Huwag tayong robot. Diyan po nanggaling yung ating titulo. Ito po, si Senadora Loren Legarda. Pagpasensya nyo na, medyo mahaba-haba po 19 minutes po ito no? Okay? Pero kung putol-putulin natin, magbigay tayo ng reaction kung pwede. Okay? If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your... Ako sa farm. Basta tell us about your... Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po.
No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LGU? Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na, ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung makasamahan ko po sa farm. And Sino po yung makasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo? Pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, okay. You cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So, the formative years from a time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan? So, sino po yung, sabi nyong, kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung, sabi nyong, mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsihin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carried me a sample ballot, we have to know. Di ba ho? So if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pwedeng, kasi parang scripted. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Putulin muna natin dyan, mga kababayan, sa 6 minutes. Pasensya na ha, kasi si Senator Hintuberos na yung nagtatanong eh. Alam nyo,
ang galing nung tanong ni Senator Ligarda. No? Galing talaga to. Nga lang, nasira to sa akin. No? Wag natin balikan yun. Maganda yung tanong niya. She is trying to help the embattled mayor, Alice Go, na patunayan niya na siya ay isang Pilipino. Yung formative years nung childhood mo, maalala mo yan eh. O ito, example, ikaw Jan Elora, ikaw Kai, ikaw Ai Chang. Anong taon nyo talaga really naalala? Siguro, 6 years old. Alam mo na, ginagawa mo to. O nung lumaki ka, nung nasa kinder ako, ganito yung may best friend ako eh. Nung 6 years old. No, nakinder kami. Umihi siya sa lawal niya. Ganon. Parang, ako kwento ko lang sa inyo ha. Tulad nung sinasabi ko sa inyong previous vlog, ganito rin yon. Ha? Nung 6 years old ako, ha? Maaga akong nag-first grade. Kaya nga, ako ay hindi binigyan ng grade yung card nung teacher kong si Mrs. Johnson. Nagtataka yung nanay ko, hindi pa ako umuwi. Kaya pinapunta niya yung tatay ko sa school. Nakita ko ng tatay ko doon, nakamukmuk ako, maiyak-iyak nga daw ako kasi yung mga classmate ko, nakita ko may mga hawak na grade. Yung card nila. Ngayon, tatay ko, tinanong yung si Teacher Johnson, pareho silang mga taga-Pangasinesi. Nag-Pangasinesi sila. Ayun, sabi nung, naintindihan ko, sabi nung Mrs. Johnson sa tatay ko, pasensya na po. Sir, kasi yung anak nyo po, saling pusa. Saling pusa ako. Naalala ko yun. I am in this late, whatever my age is. Naalala ko yun. I was only 6 years old then. Magsi 7 years old ako kasi Marso ang tapos ng eskwela eh. Ha? Huwag nyo kan sabihin yung year. Mahuhuli nyo ako eh. Basta matanda pa rin si Carclea sa akin. Di ba? Minura nga ng tatay ko sa Pangasinesi yung teacher kong si Mrs. Johnson eh. Sinabi ko na yun sa inyo eh. Sabi nung tatay ko, bauninam. Di ba? Bad words po yun sa Pangasinesi. Alam ko yun, naintindihan ko po ang Pangasinesi dahil sa bahay namin. Ha? Tingnan nyo ha. Born and raised in Olongapo, Tagalog talaga ako. Pero I can understand the dialect of my parents. Kasi sa bahay namin, yun ang kausap sa amin, pero sinasagot namin sila ng Tagalog. Naintindihan ko. Pero kasi kami magsalita eh. Ako niyan eh. Naintindihan ko, pero very awkward akong magsalita ng Pangasinesi. Hindi talaga Tagalog eh. No? Ngayon, ganito yan ha, Mayor Alice Go. Ito ang sinasabi ni Ligarda. Can you tell us yung childhood mo na ganito? Para patunayan mo na ikaw ay Pilipino, ano ang mga naalala mo? Ha? Kinikwento ko na sa'yo. Siguro naman, mas matanda ka sa akin. 7 years old na ako. June, di ba? March, bakasyon yan. April, May, June, 7 years old na ako. Kasi June ang birthday ko. Tinanggap na ako. Nung nag-repeat ako ng first grade, ang teacher ko ay si Mrs. Ek Clarinal. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Madam. Yung top 1 namin ay anak niya. Hindi ko na sasabihin. Anak niyang babae. Yung second honor namin, anak din ng teacher. Kilala ko pa rin siya. Yung third honor namin, hindi na anak ng teacher. Pero magbi-best friend silang tatlo. Alam na alam ko pa ang pangalan nila. And that was in the 80s. Kita nyo? Naalala ko pa, pati third grade teacher ko, si Mrs. Sugitan, nasampal pa nga ako dahil nga, ang lakas, nag-i-English kami recital, hindi ko daw mabanggit yung tamang word. Yung pala yung katabi ko, si Joel. Yung makulit na yun, makulit yun. Ako ang nasampal. Pero, nagbati-bati naman kami ni Madam Sugitan. Dahil tuwing sa Boy Scout, ako ang kasama niya. Ganun lang. 4th grade, si Madam Ilona. Magandang teacher yun. Yung mga anak niya, nandun din sa amin. Alam mo kung anong school namin? Nung elementarya, Madam Mayor Alice Go? Ganito yan, yung pinapakwento sa'yo. Nellie E. Brown Elementary School. Diyan po yan sa West Bakbahak,
Olongapo City. Maski na tignan nyo, nandyan yan. May ID pa nga ako, dala-dala ko hanggang ngayon. Kita nyo, mukha akong, pasensya naman po, mukha po akong ita. Ang itim ko po. Oh, alam ko pa yung stage dyan dati. Sabi nga, yung stage namin, may malaking puno yan. Pero sa gabi, kinakatakutan yung puno na yan. Kasi sabi ni Mang Amado, yung aming cleaner doon, stay-in cleaner sa school. Tingnan nyo, alam na alam ko pa, ha? Kung totoong Pilipino ka, alam mo yung kabataan mo. Ha? Sabi ni Mang Amado noon, diyan sa puno na yan, sa stage, doon daw sinabit si Mrs. Brown. Yung English noon, Amerikana na nagtayo ng school. Kasi nung World War II, doon daw siya binigti. Ginahasa doon sa loob ng school. Kaya sa gabi, doon sa building ng fourth grade, meron daw naglalakad doon na wala ulo. Pero naririnig mo kadina. Ganun daw po yung mga kwentong multo. Kita mo yon, Mayor Alice Gu, alam mo ba yon? Meron ka bang ganung kwento? Oh, hindi ko na maalala yung 5th grade saka 6th grade teacher ko eh. Pero yung 5th grade ko, ang asawa niya, yung agriculture teacher. Yung 6th grade, nagpupunta kami sa bahay nila kasi member ako ng choir. May piano siya, doon kami pumupunta. Si Madam Neri, yung section 6 na teacher, na grade 6, siya ang music teacher namin. Tingnan mo yun. Alam na alam ko. Pati nung high school, alam na alam ko. Nung koleyo, alam na alam ko. Ako papuntay mo dyan sa Senado, kwentuhan ko kayo ng kung ano-ano. Di ba? Yun ang hinihingi sa'yo. Now, kung hindi ka marunong magsabi ng kapangpangan, tulad ng hinihingi dito, si Rapi Tulfo, yung kapangpangan mo, and so be it, sabi mo, madam, hindi po kasi ako ako. Ha? Sa Gapo naman, wala naman anong dialekto doon. Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Sambal, Bisaya, nandun lahat eh. Smorgasbord sa Gapo kasi may US Navy base dyan. Sagana Gapo, no? Di ba, Alibuga? Tagalog. Pero dyan sa, pag tumira ka ng Tarlac, either Kapampangan or Ilocano. Depende po sa lugar. Sa tagal mo dyan sa Tarlac, hindi ka man lang nakapagsalita ng kanilang dialekto. There's something fishy about it. Tapos patuloy niyang ginigiit na ako po ay lumaki sa farm. Kaya nga sabi ni Ligarda, galit na galit siya. Paulit-ulit memoryado niyo po Tingnan mo, hindi niya nga masabi nung 14 years old na siya, nire-relate niya na may kasamahan siya sa bahay. How about those formative years na ikinuwento ko sa'yo, Mayor Alice Gu? Ha? Nung kindergarten, nandun ako, yung aming room, katabi ng matadero. Alam niyo yung matadero? Diyan sa Bahak-Bahak. Ngayon, wala na po yan no? Yan yung matadero, yung katayan ng baboy. Saka baka. Ang baho po niyan. Di ba alam na alam ko? Pati yung mga kaeskwela ko nung elementarya, yung mga naging mga gonggong. Pero kami nagbabasketball. Magkakasama kaming magbabasketball. Purok nila, purok namin. Purok 1 hanggang purok 6. Alam ko yun. Ganon. Yung sino'y may crush sa'yo. Ako, may crush sa akin? Oo. Di ba, Aichang? Ako? May crush sa akin ang itim ko? Siyempre, pare ang basketball ko Kala mo, Aichang, ha? Kala mo, mas kinapangit ang kuya mo. Deadly. Di ba? Noon, ang magaling kang mag-basketball maski na, kunwari, naka-uniforme ka lang, forma-forma ka lang may lalapit sa'yo Di ba, Aichang? Ay, di yata alam ni Aichang yun. Di ba? Ganon. Mayor Alice Gu. Ganon yung pinupunto ni Senator Ligarda. Can you tell us? Convince us. Prove to us that you are really born and raised in this country, not in China, then your father brought you here. However, you become an agent of a Chinese. Kasi sabi niya, gusto daw ng tatay niya na maging Chinese. I don't buy that. Tingnan nyo to, balik natin kay Senator Hontiveros. Excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan?
Kasi syempre, kausap nyo sila sa sarili nilang lengguwahe. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero yung mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, Sen. Lauren, just for the record, may mga nag-o-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens na mga Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, doon. yes. Anyway, can you Sen. Lauren, speak? please proceed. Thank you for that interjection. It's very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam do. Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di Okay. takda mo po. What Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Hokkien now. Bo? More. Tell us more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Hokkien. Family ko po in China. No, in Hokkien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Hokkien. We have interpreters and perhaps I can understand a little. Yes po. Guay lao pe tui tai liok lai. Continue. Gua si Tiongkok lang. Gua si Philippine lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San sa bansang Sina ang inyong ama at ano ang ginagawa nyo? Sinabi nyo, embroidery, etc., negosyo at mga kamag-anak nyo doon. Tell Sen. us. Lauren, before she answers, Yes. maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to Yes, interpret to yes. us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so in English, the interpretation would be, my father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your Honor. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in what year? What year did you get your birth certificate? Your Honor, 2005 po. Yes. Sen. Lauren, if I may just quickly add to your earlier Please question. proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po camera mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po pala akong ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos. And Yes po. proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard copy pa noon, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Pati So, po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. what was the situation, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po
dahil baby pa po ako noon. Lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm. Isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Can you please state once again your mother's name? Amelia Leal po. Biological mother ko po. And have you ever met her? Hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From the time you were born, from 86, hindi po nyo na silayan? Hindi na po. And tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you obtain your birth certificate in 2005? So yan, putulon ulit natin mga kababayan, pasensya na kayo, no? So dito, tingnan nyo nung nag-Pukyan siya, mas fluent siya sa Pukyan eh. Pero yung tinagal na tagal niya, na pananinirahan, diyan po sa Tarlac, hindi ka man lang naka-adapt sa mga kababayan naming mga Kapampangan, no? Tingnan nyo to ha, example ko lang sa inyo, example ko sa inyo. Tayong mga Pilipino, ang bilis nating maka-adapt. Tumira ka, tulad nung sabi ni Rapi Tulfo, ilang taon lang sila dun sa kung saan sa Zamboanga? 2 years. He already adopted the dialect of that province. Natuto siyang mag-Chabacano. Subukan ninyo. Si Ilora, ikaw Ilora. Kahit na sino sa inyo, diyan sa mga binanggit kong sinout out ko. If you live in a particular place, like, let's say, 3 months to 6 months or a year, you will be able to adapt. You will be able to say something in their dialect. Because that's what we are. Mga Pilipino, magagaling tayo. Very adaptive tayo. Probably in a matter of 1 week or 2 weeks, you will be makukulture shock ka. Pero after that, we can easily adapt to our environment. Di po ba? Ako nga istorya ko na naman. Ako na naman. Kasi ako naman ang bida dito sa channel ko. Di ba, Hattori? Nung ako po ay nagpunta ng Cotabato City because I have my part-time job as a computer programmer. We develop a banking system for a particular bank. Maging ang salita nila, yung accent, yung dialect nila, no? Maa-adapt mo. Biruin mo, merong teller doon, ang ganda niya. Ganda siya, Hattori. Na naman tayo ay tiyang, no? Biruin mo nung pinakikinggan ko lang sila, tignan nyo to, si Munting Tinig. Mahalata nyo. Yung Tagalog nila is different from our Tagalog in the Luzon. Meron silang magkain ka na? Mag-uwi ka na? Ganun sila eh. Tayo, kumain ka na? Uuwi ka na? Di ba? Meron silang ganun. Saka yung the intonation. Biruin nyo 5 araw lang ako dun. Saka kakausap ko sa mga nandun sa bangko, I was able to adapt how yung intonation nila, yung salita nila. Yun nga lang kasi nagtatagalog sila for courtesy for us kasi hindi ako marunong magbisaya. Nakakaintindi yung kasama ko. Pero kung sakali lang magbisayaan sila doon, maa-adapt ko yun eh. Give me a month there. Makapagsalita ako ng Bisaya. Di ba? Yun na lang iba dyan. Yung aking tito, Pangasinense yon, Tagalog. Preacher yon, napunta siya ng Asinggan, Pangasinan. He was there. For how many years now? Natuto ng mag-Iloko. Di ba? We are so very adaptive. Maski na English pa yan, maski na barok-barok English, at least we can speak about it. Pero siya wala. Kapampangan wala. Metong Kenny, Saguli, Nanong Burimo. Di ba ganon? Yung pong kaibigan ko, no?
Na super milyonaryo na ngayon, pero we're still friends. Bait po niyan. No? Kapangpangan yun. Minsan, kinakapangpangan kami. Ano sabi mo? Oh, yung parang sa Bulacan. Oh. Asa puki ang bola, keng lalam ng tete. O, di ba ganon? Alibuga? Ano ibig sabihin sa Tagalog niyan? Ewan ko. Pasensya naman po sa mga kababayan nating mga kapangpangan. Hindi po pambabastos, no? O, mga ganon. Di ba? Mapipick up mo yung ganon eh. Because it's constantly, you hear them. Di ba? Very adaptive tayo. Yun ang pagmamalaki ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, we are so versatile, we are so adaptive, we are so intelligent and wise. Sa mga pagmamalaki ko na talaga, mga Pilipino, bala kayo. Kung ayaw nyo tanggapin, bala kayo. Pagyabang na natin. Mga Pinoy tayo, magagaling tayo. Pero dito, mabibisit kay. Paligoy-ligoy. Tapos yung sabi niya, yung nanay niya, hindi daw kasal. Eh nung nakita yung marriage certificate, nakalagay doon, kasal sila. So what? Mali ang impormasyon mo, Day. No? Mali. Kaya na-scrutinize eh. No? Na ano po, na talagang nahalungkat. Panoorin nyo yung buong niya, video na yon, yung 4 hours. Pagtyaga nyo, makita nyo yung comparison ng yung PSA. No? Ang mahal po niyan. Nanguha ako ng original niya na, wala nga lang puncture hole. Kasi nung mag-a-apply ako ng Philippine passport sa embassy, ayaw nang tanggapin yung dala naming mga birth certificate. Biruin nyo ang mahal. Shipping na lang, $50 nung time na, I think 6 years ago. Yung dilaw na birth certificate at marriage certificate naming mag-asawa. Mahal po. 3 kami. Kasama yung panganay ko. Oh, laki ng gastos ko, pinashipping ko yan. Tapos, ikaw, alam ko mga kababayan, peke po. Peke. Pineke yan. Mamaya malalaman nyo sa isang video. No? Ayan. Minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Was this discussed, Madam Chair? Did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived? Yes. So that was, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Tell us more in Hokkien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, and there's no reason to explain about all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, if any, and your family in China. In Hokkien po. In Hokkien, Sen. please. Sa We farm, want to hear you speak your language. ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Sa Yes. farm po, ang gamit po namin lengguwahe po ay Tagalog po. But speak Hokkien. I just want to I hear can it. speak Hokkien po, pero ang Yes. ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. There's nothing wrong with knowing languages. Yes po. If you're good in Hokkien, speak it, right? For Yes after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Don't Madam, be ashamed of that. Opo, hindi naman po ako nahihiya, naman po ako na-ashamed. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, then speak in Filipino. Opo. Briefly please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend for Ay, today. opo, sorry po ma'am. Thank you. Just brief. Apo. Thank you, Madam Chair. Lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga akong malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po No, talaga I'm ako not malala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born
and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old Kilala ko pa yung grade school teachers ko Yun lang po. Huwag tayo magpilosopo po dito. I mean, obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 2005. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kamenggo po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. Aaralin pa ng mga abogado. Teka po, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata yung isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However we're po, not talking about pinalaki po ako sa farm. imperfections or perfection. Kwento lang nga Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang Opo. Sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po yung I'm not buhay ko asking po. normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? Sorry, in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, nabihasa ka, ay hindi, mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Fukien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Wala, maganda nga, marami ka na lengguwahe. I will leave it at that and I will ask more questions in the next hearing. Tapusin na natin yon mga kababayan. No? Ito lang ang punto natin. Ang galing nitong si Loren Legarda. Totoo po yun. At 9 years old, sinasabi niya, at 9 years old, you can remember your childhood. Alala mo yun? Yung 9 years pababa. Ako nga, kinuwento ko sa inyo, di ba? Mula grade 1, kinder. Naalala ko pa yung mga lugar doon sa bayan namin, sa Gapo. Alam na alam ko yan, except doon sa bundok, sa Gordon Heights. Di ba, Alibuga? Si Alibuga, alam na alam niya yung lugar niya. Diyan sa may malapit sa base, sa Lot 21, sa Pendler, sa Gallagher. Kasi ABCD po yan Yung high school ko, Olongapo City National High School, Science High School po ako dyan. Ilan ang private school dyan? Ang alam ko, St. Joseph and Columban. Wesley. Alam na alam ko yan. And sabi nga ni Legarda, my age is twice your age, or just in case, she's about 60s, alam na alam niya pa rin yung formative years ng nung kabataan niya. Pero ikaw, Mayor Alice Go, kung sinasabi mong Pilipino ka, salita mo lang ay Tagalog, but you cannot even recollect, why? You binlak ba yan? Binlak? Ibinlak ba nung training mo? Diyan, patunayan mo na. Patunayan mo na. Nakasalalay dyan ang citizenship mo, ang pagkatao mo. Why not divulge the information just for yourself? Hindi mo kailangang i-divulge yung sa tatay mo. Huwag mong idahilan na yung tatay mo ay 70, may ganito. No. It's all about you. Tell it now. Kasi tinutulungan ka na Kasi your citizenship, yung pagkatao mo ay in question.
Kaya nga nagagalit si Loren Legarda sa bagay na ito. Ha? Ito ipapanood natin. Mayor Alice Go, before I play this video, you're not helping yourself. You are really hiding. Now, nandun na tayo sa punto na talagang pwede nating i-conclude for the meantime na ikaw ay hindi Pilipino. Ikaw ay pure Chinese that is well-trained to become a Manchurian candidate to infiltrate our country. Yung mga kasamahan mo nga, pinakita ni Hontiveros, pinatunayan ng mga sindikato, but you are denying it. How can you afford those luxury life, those luxurious items that you have right now? Sabihin, napakaganda ng negosyo nyong hog farm and textile? Come on. Diba? Hindi naman sa inaano ko yung kakayahan yung magnegosyo, but it is what it is. O ito po, 11 minutes, chinap-chap ko po ito. Ito na po yung time na si Senator Win Gatchalian, kausap niya ang PSA. This is the agency that Senator Loren Legarda chastises because of what? Ha? Malalaman nyo, sasabihin ko mamaya. Ang dami nito sa gobyerno. Hindi maalis-alis ito. Akala ko tinanggal na ni Digong ito. O, eto po. Aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin At nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Like for example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede yung tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga. Sen. Sherwin, with your indulgence, Sen. Loren would like to interject on this point. I'd like to put on record that I filed the resolution, but it is not in this committee, but it's related to what Senator Gatchalian is saying now. You will recall, my dear colleagues, that during session, or was it a budget hearing last year, during the DFA budget, when it was brought out on the floor that there were fake passports, or let me correct it, authentic Philippine passports of non-Filipinos. Because according to the Department of Foreign Affairs, in the satellite consular offices that were set up during the pandemic, non-Filipinos applied for Philippine passports granted by the DFA through the satellite offices because the people who applied for it had Filipino birth certificates. So, Senator Sherwin is actually correct in saying that ang ugat nitong lahat ay PSA. Tama? Kung may sindikato sa mga ahensya ng gobyerno, at siguradong meron. Kasi paano naman magkakaroon ng mga peking birth certificate? Paano magkakaroon ng authentic Philippine passports kung hindi yung sinusumite sa mga ahensya ng gobyerno later on ay nanggaling sa mga sindikatong nakapasok sa mga ahensya ng gobyerno, kaya ang non-Filipinos, ang mga dayuhan, ang mga alien, ay nakakakuha ng birth certificate na sila'y Pilipino na maaring makatanggap ng DSWD-AX, kalaban pa ng Pilipino para cash for work doon itupad, na pwedeng maging mga halal or even appointed officials. And Sherwin mentioned, again, maging pangulo pa. Ayan, putulin ko na lang po mga kababayan kasi dyan ang focus natin yung si Loren Legarda kinastigo ang Statistics Office Authority. Totoo po yan. Lahat ng pwede mong ma-applyan. Paano ka makakuha ng ID? May punto sila Paano ka makakuha ng passport? Paano ka makakuha ng benepisyo kung wala kang ID, wala kang supporting documents? Nito,
this is the number one document that you need in our country para patunayan that they can give you this mga dokumento na kailangan mo. Birth certificate. Now, sinasabi niya, paano nakakakuha ng mga peking birth certificate? Itong mga alien na ito, I'm sorry for the word if that is derogatory, itong mga non-Filipinos, mga non-citizen ng ating bansa, bakit sila nakakakuha? Authentic pa. Wala nga lang puncher hole. Di ba? It's either there is someone in that agency na sobrang gamol sa kwarta. Pinapasok ng Civil Service Commission para magtrabaho sa gobyerno, pinasa ang Civil Service exam, nakapasok sa gobyerno, pero kulang ng vetting process. Parang si Morales. Kaya, gawang tiwali, ugaling tiwali, sanay sa katiwalian, ayun, sindikato. Di ba? Tama sila eh. Tama si Senator Gatchalian, tama si Senator Ligarda. Ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay dyan sa Philippine Statistics Authority. Kung sino man po ang chairman dyan, you better do the house cleaning. Kasi bakit? Tama siya si Ligarda. Instead na Pilipino ang makikinabang sa tulong ng gobyerno, ng DSWD, ng sa labor force, mas makikinabang pa, makikihati pa tayo sa mga non-Filipinos. Kasi nakakuha sila ng authentic. Paano masasabing authentic? Probably the PSA have some machine or whatever have you, parang yung sa pera. Paano malalamang peke o hindi? Diba there are some secret or unique features on that document? Paano pag hindi galing sa PSA, galing sa Recto? Probably, the one from PSA, yung tiwali, na ilalabas niya yung dokumento or kakutsaba siya, ginagawa niya doon sa kanyang opisina because of bayaran. Diba? Kaliwaan. Ganon po ang nangyayari. Hindi lang sa isang ahensya ng pamahalaan na PSA. Lahat po ng departamento o government agency nangyayari yan. May mga tiwaling government employees, may mga tiwaling government officials kasi nahawakan sila ng sindikato. And sino itong mga sindikatong ito? Sa video na ito na pinutol ko, ang sabi ng PSA, most of them, majority of them, are Chinese nationals. Not to be a prejudice. Not to discriminate this group of people, but they are. Ha? Hindi ko na po sasama yung sinabi ng PSA, but they are guilty with this. Kailangan ipatawag din yung head ng PSA na yan, hindi lang yung tao niya. Ha? Ito, tingnan ninyo. Nung ulat ng Manila Bulletin, November 10, 2023, alarming, Chinese citizens obtaining PH birth certificates, local government IDs, under Pogo. Kasi nasiyasat yan ni Hontiveros. Remember yung Pasay raid? Nakita nila mga authentic passport, IDs, and birth certificate. Saan galing yan? Diba? Paano nakakuha ng passport yan? Kasi nagbigay po ng authentic birth certificate. Paano hindi nalalaman ng DFA? O yung ID, LTO, o whatever ID you have, Pag-ibig o whatever SS. Paano nakakuha ng ganyang card yan? Because of birth certificate. Kasi walang vetting process. Ang hina ng vetting process. Because you only get a unique identifier. Ano ang unique identifier natin? You go by the name? That's not a unique identifier. Kailangan magkaroon ka ng isang central database where everybody, all of the agency of the government, departments or whatever, will go to that database para makuha na, halimbawa, ako, you give me a unique number that when you pull out from that central database, it will only pertain to me, not to that particular. Sabi nung babae, from dun sa isang agency. Halimbawa, si Juan Tamad. Ilang variants ni Juan Tamad meron tayo sa buong bansang Pilipinas? It could be 1,000. So, hindi mo alam dyan paano may pipilter out yung talagang totoong Juan Tamad. O Maria Makiling. Sino dyan ang Maria Makiling na tinutukoy natin? Wala. Diba? It's a variant. Ha?
variable. Paiba-iba. Iisa ang denominator, but that denominator is spawn. Hindi mo na alam kung sino ngayon kasi magkakapareha. You cannot be identified that by their height, by their age, by the color of their skin, by the color of their hair. Hindi. You should assign a unique identifier for that particular person. So therefore, when you pull out that identifier, it only pertains to one tamad. Dito sa Amerika, I hate to compare this, but I have to do this. Dito sa bansang US, the unique identifier is the social security number. Even though na magamit mo yan, yung makanakaw ka ng social security number and you use it for work or for whatever purposes you have, they will identify you that you're not that person. Otherwise, you're stealing the identity of that yung social security number nila. No? Maski na dito sa school ng anak ko, sa UC Davis, the unique identifier still is their social security number even though they have a unique ID number. The ID number is for the school, but the social security number is for the nationwide. You use it for the federal, you use it for the state. Ganun po yan. Sana makagawa tayo ng ganun. Ayun nga ang gusto ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Do a central database where all of the agency can pull out an information that is unique to that particular person or a group. Kaso ang social security number na din natin, nananakaw din, namamanipula din. Di ba? Eh dito nga, yung social security card, you cannot laminate it. It's illegal. You don't have to bring that in your wallet kasi pag nawala, identity thief. Ma-identity thief ka. Pero that's unique to you kasi na-experience ko yan. No? Yung nagtrabaho ko sa isang HR, I'm doing the inputting of new hires using their social security number first just to verify if that social security number is already in the system, ipa-plug ka niya. O, gumagamit to na, dito na to, hindi siya to. Nahuli namin yan, mag-ina. Yung nanay, illegal, pero dito nanganak. So therefore, citizen yung anak, nagkaroon ng social security card. Kinuha niya, ginamit niya yung pangalan ng anak niya. Eh nung nalaman namin, yung anak niya, hindi pa pala pwedeng magtrabaho. 5 years old pa lang, tanggal. Ewan ko kung anong ginawa, baka sinumbong na nga sa Homeland Security. Hindi pa nga Homeland Security dati nun eh. Huli siya. Sa social security card lang, mapapop up ka na. And that social security card is only unique to the social security owner sa social security service. Ganun sana sa gobyerno para maiwasan natin ito. You are depending on the birth certificate? No. There's nothing unique on there. Even your name is not unique. Even your date of birth is not unique. Di po ba? Oh, tanong nyo kay Mayor Alice Go, anong oras siya pinanganak? Base doon sa birth certificate niya, baka hindi niya alam. Eh ako, alam na alam ko eh. 8 p.m. Kaya nga ang itim ko daw. Sabi pa ng nanay ko, pinaglihi niya ako sa suso. Oh, di ba? Ang itim nun. Ang masama, baka pati duhat. Doon na pinaglihi, lalo. Di ba alam na alam mo? Dito, kastigo ang PSA. Kasi yan ang ugat ng lahat yan. Pero, i-generalize natin. Walang agency, walang department na malinis. Meron at merong tiwali. Oh, hindi nyo maano ang katiwalian kasi may mga taong talagang ang lineage ay sugo ni Satanas at Judas. O eto pa basahin ko lang sa inyo yung mga patunay Tin IDs used by foreign workers in raided Pogo Hub in Pasay, authentic PAOCC executive nung November 10 din, 2023 report nila. O ito lang latest kay Hontiveros, Daily Tribune. Pogo, legal cover for human trafficking. Kasi nakakakuha sila ng mga authentic document. So therefore, this is a big one. Kailangan matanggal to, mahuli ang mga sindikato dyan. Nakakaasar eh. Diba? Hindi matigil. Palagi na lang kayong ganyan. You created a bill, whatever, but it did not go through. Kung talagang gusto nating matanggal itong mga sindikato na ito, linisin nyo ang gobyerno. Kasi pag ikaw ay good apple, pagpasok mo dyan, paglabas mo, bad apple ka. Magandang hangarin mo, pero nakita mo yung sistema, what you gonna do? If you cannot beat them, join them. Ganun eh. Kasi pag hindi mo sila ginoin, you will be an outcast. Gagawan ka ng istorya para ikaw ay matanggal. Eh baka makulong ka pa kasi gagawan ka ng istorya eh. Di po ba? Tama, mali. Mahaba pa ito. Pero kay Mayor Alice Go, tell the truth. Just tell the truth. Para kang robot, hindi ka AI, ha? Huwag kang magsinungaling.
sayang pa man din ang iyong pagiging pretty woman. Okay? Don't be dumb. Don't play dumb. You're not a blonde. You're brunette. Di ba, Tori? Carclea? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.